Ang sigarilyo ay may ammonia na mahusay panlinis ng kubeta, cadmium na nasa baterya ng mga sasakyan, carbon monoxide na nasa ref at usok ng sasakyan, cyanide na ginamit sa concentration camps ni Hitler, DDT na pumapatay ng ipis, formaldehyde na pang-imbalsamo, tar na gaya ng nasa aspalto, benzopyrene na nakakakanser, nicotine na dahilan ng pagiging dependent sa sigarilyo, vinyl chloride na ginagamit sa paggawa ng plastik. Dahil sa halos 4,000 nakalalasong kemikal na taglay nito, batay sa ulat ng Department of Social Welfare and Development, alam nyo ba na 10 Pilipino kada oras ang namamatay dahil dito? O 240 sa loob ng isang araw? O mahigit 80,000 buhay kada taon ang nalalagas dahil sa sigarilyo? Mahigit 70 milyong Pilipino na tayo sa kasalukuyan. Tinatayang 13 milyon rito ang mga naninigarilyo, kasama na ang mga menor de edad. Kung ang 13 milyong Pilipinong ito ay magsisindi ng tigi-isang sigarilyo lang sa isang araw, lalabas na mahigit 13 milyong piso rin ang agad na nasasayang sa isang sindihan lang. Pumapangalawa rin ang paninigarilyo na sanhi ng kamatayan sa buong mundo. Umaabot sa 43 bilyong piso kada taon ang nagagastos ng publiko sa pagpapagamot ng mga sakit na dahil sa paninigarilyo. Malaking halaga sana na kayang makapagpatayo ng 200,000 bagong classroom sa isang taon para sa edukasyon ng ating mga kabataan. O kaya na may makapagpatayo ng mga ospital para sa may hirap nating mga kababayan. O pantawid gutom man lang sa mahigit 250 milyong Pilipinong walang anumang makain sa isang araw. Pumapangalawa ang Pilipinas sa may pinakamaraming basura sa karagatan ayon sa Ocean Conservancy Organization. Araw-araw, bawat Pilipino ay nagpo-produce ng kalahating kilong basura o mahigit 10,000 tonelada, kalahati galing sa Metro Manila. Ang mga basurang ito ay naglalabas ng lethal toxins na napakadelikado sa kalusugan ng tao. Nagpo-produce din ito ng leachate na nakakalason at humahalo sa groundwater na pinagkukunan natin ng inumin. Marami ang nagkakasakit. Taon-taon, halos 4 bilyong piso ang nagagastos natin sa paglilinis ng mga basurang hindi na-dispose ng maayos, na sana ay natitipid kung nagtatapon tayo ng maayos ng ating mga basura. Ang beer may alcohol content na 3 to 6%. Ang alak naman ay 7 to 14%. At ang whiskey at gin ay 40%. Alam niyo bang ang pag-inom ng alcohol ay nakakabawas ng 15 taon sa ating life expectancy? Katunayan, nakapagdudulot ito ng hepatitis, brain hemorrhage, pagkasira ng ating panunaw, pagkakaroon ng tuberculosis, sakit sa puso at kanser sa bato. Dagdag pa rito ang diabetes dahil ang bawat bote ng beer ay katumbas ng 5 kutsarang asukal. Nakalulungkot isipin na sa pag-aaral ng Department of Health, nangunguna ang Pilipinas na manginginom sa Southeast Asia. Kaya sa statistics, 50% ng mga aksidente sa lansangan at mga krimen ay bunga ng kalasingan sa alak. Tinatayang 10 milyong Pilipino ang umiinom ng beer, alak at whiskey. Kaya kung sa isang araw lang ay magsisimula tayong umiwas sa alak, makatitipid tayo sa isang araw lang ng 200 milyong piso upang magamit sa mas makabuluhang bagay. Ang soft drinks ay may phosphoric acid na nagagamit bilang pangtanggal ng sebo sa damit, pangalis ng mantsa ng dugo sa aksidente sa kalsada, panglinis ng toilet bowl, pangtanggal ng mga kalawang. Kaya mas healthy pa kung tubig ang iinumin mo. Pero ayon sa Pulse Asia, sa 70 milyong mga Pilipino, alam nyo bang mahigit 20 milyong litro ng soft drinks ang nabebenta sa isang araw lang?